Magandang umaga, magandang araw, magandang tanghali, gabi, saan man kayong lupalop nanonood dahil feeling namin international audience na ang One Politico. Yes. Welcome po ulit. At pasensya na, naka-remote tayo ngayon. Binalikan ko muna yung mga constituents ko dito sa Biringan. Ayan. Siyempre, kasama pa rin natin si Oms at nandyan siya sa One Pilipinas Studio. Oms! Hello po, magandang araw. Yes, boss, sapot. Mukhang may mainit Yan. tayong pag-uusapan na naman. Binigla tayo ng director natin dito sa One Oo Politico. nga eh. Sige, tingnan natin Tapos si isa-isa. Boss A, ginugulat tayo sa mga issues eh. Okay, eto. Ayan. So, ang na-appoint si Honorable Benhur Abalos as Cabinet Secretary. Yes. So, ano ba yung Cabinet Secretary? Ang cabinet secretary basically, so trivia lang no, Sir Sapot no, ang cabinet secretary is na-abolish siya no when the president won or assumed office noong 2022. So we were surprised that it was abolished at the time. So parang ang role ng sa little knowledge na alam ko, correct po kami ng mga viewers po namin, ang cabinet secretary basically admin work siya ng parang sa pagkikipag-work together ng iba't ibang cabinet secretary. So parang in a way medyo parang similar sa nature niya as a Department of Interior local pero instead of local government units yung pinagko-coordinate niya, Sir Sapot, is actually yung mga kapwa niya cabinet secretaries. Kaya siya cabinet secretary. Pero interestingly kasi Sir Sapot no, yung ang tawag din sa isang cabinet official who are alter ego of the president, cabinet secretary din. So yung cabinet office who is in charge of the meetings, pag-organize ng meetings, mag-coordinate ng office ng mga cabinet office, for example, Department of Agriculture, Office of the Executive Secretary. Ang role nun is the cabinet secretary. So interestingly, bigla nilang binalik ng ating presidente, and actually I think for me, Sir Sapot, I think it's a good timing kasi parang yung mga bagong cabinet secretaries ng ating presidente since 2025 ay talagang mga ka-close niya na talaga to. No, it's not just yung mga nakasama niya during campaign pero talagang very close friends. Ikaw, what do you think? Is this positive? Naalala ko dito kay Honorable Benhur Abalos nung mayor pa siya ng Mandaluyong. Hindi ako binigyan ng sponsorship nito eh. Sa National Jamboree namin. National Jamboree namin ng Boy Scout, hindi ako binigyan ng sponsorship eh. Nakakuha ako ng sponsorship kay Mayor Binay pa eh, sa kabila, sa Makati. Tumawid pa ako ng ilog. Anyway, feeling ko naman mag-work as maganda siguro yung team ng yung magiging performance ng as cabinet secretary ni Honorable Abalos. Granting na parang may survey na lumabas na lately lang or bago-bago lang no na parang ang ganda ng today. performance daw ng mga cabinets. Yes, and interestingly no, Sir Sapot no, parang yung first episode natin sa One Politico was also about the survey of the president na mababa. And now, today, parang we're coming on full circle. The survey was conducted by Tangere. The president's survey, umakyat ng konti. Along with that, tumaas yung survey or ang taas ng ratings, trust ratings ng kanyang mga cabinet members. So, parang medyo nagsashine yung mga cabinet members ng ating presidente. And parang, kung iisipin mo, no, dahil alter egos na yung mga cabinet secretaries, tingin mo, Sir Sapot, interrelated ba yon na parang kapag mataas ang trust ratings ng mga cabinet secretaries ng isang presidente, nakaka-impluensya din doon sa trust ratings ng presidente. So, what do you think about that? Oo, kasi sabi mo nga parang alter ego sila eh. So, halimbawa nga, si Honorable Angara, di ba? Sa DepEd, Yes. tama ba? DepEd siya? Oo, yes. So, siya yung parang highest ngayon. Oo. Any gagawin niya, focus lang siya sa education. Kumbaga, Yes. instead na hahawakan lahat ng presidente yung mga sectors na yon, itatalaga niya doon sa mga cabinet secretaries niya. So DepEd, DILG, Yeah. DNR, no? So kung maganda ang performance ng mga cabinet secretaries niya, syempre damay siya kasi unang-una sa lahat
ito yung actually ito yung nung eleksyon, ito yung panawagan ko sa mga tatakbong presidente. Sabi ko pa nga sa kanila, kung pwede lang bago kayo maglatag ng mga plataforma nyo or kasabay ng paglalatag ng plataforma nyo, pwede ba pakilatag na rin kung sino yung mga magiging cabinet secretaries nyo? Kasi ang skill ng isang presidente, palagay ko nasa pagpili din ng tao niya. Tama. No? So kung reflection, maganda yung no? mga ilalagay niya dito sa mga secretaries niya at mahahatak pa mapataas ang Pilipinas, palagay ko damay na rin siya dahil siya nga yung nag-isip siya yung nagtalaga ng mga tao na yun And kung may lumabas man na survey na maganda yung performance, I think siguro may credit sa kanya kasi pinili niya yung mga yun Pero although ako kasi skeptic ako sa mga surveys kasi sana nga magkaroon ng documentary kung paano ba ginagawa tong mga survey na to from gathering ng data hanggang sa release Pero since yan naman ang survey naman ang tinitingnan ng mga, sayang wala si Boss J kasi I believe yung mga survey na to, ito yung mga tinitingnan ng mga negosyante kung nag-work ba yung mga yung lagay ng ating bansa, di ba? So, kung mag-i-invest sila o hindi, most likely nakadepende sa mga survey. So, kung okay yung survey at trustworthy naman yung naglabas ng survey, bakit hindi natin i-acknowledge? Di ba? Sabi nga, give credit to whom it is due. Right, oo. At saka, ang galing lang nung sinabi mo, tahiin lang natin na yung effectivity ng isang presidente is interrelated dun sa mga cabinet members niya at vice versa. So parang nakikita ko naman kasing difference, Sir Sapot, ng mga cabinet members niya, from the time na 2022 to 2025 and ngayong 2025 to 2026. I think na yung mga cabinet members na ngayon is more aligned, to the president's personal values and mindset. Kasi tama siya yung utak, siya yung patriarch. Pero syempre dapat yung alter ego niya should implement his idea per cabinet office according to his vision. Kasi napansin ko, Sir Sapot, kaya siguro bumaba rin yung ratings ng ating presidente ng 2022, 23, 24. It is because, syempre, that's really normal sa mga tumatakbo sa campaign. We needed, may mga napapangakuan tayo, Sir Sapot, which is pag-uusapan natin mamaya. May mga involved rin na cabinet officials also, na kailangan magpasalamat, Kailangan magpasalamat. So, anong nangyari? Medyo hindi umalign sa vision ng presidente. Kumbaga, may sarili silang feeling nila, kanya-kanyang presidente sila sa kanya-kanilang cabinet office. Kaya lang, anong nangyari? Ang nag-suffer ang presidente, right? So, we're looking forward na itong new set of cabinet officials of the president along with the Cabinet Secretary Benher Abalos, mas magiging aligned sila. Kasi nga, Sir Sapot, ang role talaga ng Cabinet Secretary, siya talaga magtatahi ng inter-office na yan, lalo na pag may mga cabinet meetings, ganyan. Siya talaga mag-organize ng agenda, paano yan mapag-iisipan ng presidente. And according sa isang bubuwit natin, Sir Sapot, the president is really hands-on. Kaya minsan, yung kung makikita ng mga tao, which is parang nami-misunderstood, ang laki ng eyebags niya because he really reviews every document. So parang looking forward na, kasi nakita natin yan si Benher Abalos during the 2022 campaign. Siya yung, I think, NCR campaign head yata siya. So natatahi niya yung mga mayors, ganyan, ganon. So parang we're looking at na magawa niya to sa, dito sa mga cabinet officials natin. It will be more, alam natin yan, kapag natahi ng maayos, mas magiging effective sila. Pero, merong mga good, diba? For example, Sir Sapot, ang taas ng survey ratings ni Secretary Angara, DepEd, Secretary Rex Gonzalian of DSWD. So, interestingly, related talaga sila sa mga social welfare, education, health, ganyan. Pero, parang may nababalitaan tayong medyo under fire, ng controversies katulad ni Secretary Chu Laurel at ni Secretary Vince Dizon. So, ano ba tong chismis na to, parang Sir ito yung Sapot? susunod na na pasabog na tong ating direktor Anyway, congratulations ulit, Honorable Benher Abalos. Congrats sana po, ay sir. magtagumpay ka bilang cabinet secretary. So, tingnan muna natin. Ito, ang trabahong haharapin mo
sa Honorable Oo nga, no? Abalos. Ang galing. Yan rin Ayan, pala no? yung role. O nga, good point, Sir Sapot. Yun ang role ng Cabinet Oo, so Secretary. bilang cabinet secretary siguro, ikaw yung mag-uudyok ngayon sa ating presidente kung sino yung mga dapat nang evict sa bahay ni Kuya kasi syempre bilang alter ego, 'di ba? Kung Correct. sinong nagkakalat ay dapat paalisin na, no? So, meron isang ito hindi naman sa atin to galing Yes. Philippine Daily. So, sinasabi dito ay bagman daw ni Dizon na si Alan Yap. Trumiple ang yaman mula nang maging Chief of Staff sa DPWH. So hindi naman directly si Vince Dizon ang involved, kundi yung tinatawag nilang bagman. Well, hindi tayo nagbansag na bagman siya. Oo. I mean, we're just really parang na-curious tayo galing sa ating Director A, tong Philippine Daily article, no? I think kahapon yata siya lumabas, sir, for 28 p.m. Oh, lumobo daw yung yaman ng Chief of Staff ni Secretary Vince Dizon. According po sa, hindi po galing to sa one politiko, nakita po to ng aming director, si Director A, is lumobo daw po yung wealth po ng Chief of Staff po ng DPWH Secretary Vince Dizon by 400%. So, may marang more than 100%. Paano kaya? Kasi kailan lang ba na-appoint si Sir Vince? Last year, no? Oo, kasagsagan ng flood control, nilipat siya sa DPWH kasi ang tapang niya 'di ba? Parang siya yung bumabanat doon sa mga involved. Oo, tsaka ang daming energy ni Sir Vince, no? Parang nasa Pangasinan siya, tapos nasa ibang lugar na naman siya, nasa Quezon siya, gano'n. And then nakikita talaga natin, Sir Sapot, talagang binubuwag niya yung mga corrupt officials with regard to the implementation of infrastructure. Pero what's interesting right now is why is the Chief of Staff, yung Chief of Staff niya ay lumobo. And kung totoo ba to, allegedly po to we're not saying, kasi nakita lang po ito ng aming mga researchers and we're very interested because kasagsagan po ng flood control project issued. And yeah, I agree with Sir Sapot, no, na nalipat siya sa DPWH at that time na sumabog po yung flood control matter. Tapos here we are at po nakikita nyo sa social media ng DPWH as all over the news, talagang kino-confront ni Secretary Dizon yung mga corrupt na mga local officials na nagkaroon ng problema sa mga projects. Yung recently yan, yung dito sa may PGH, 'di ba? Nagalit siya dyan sa may Quezon Ave, gano'n, nakipagdialogo pa ang presidente, no? So, parang, alam naman natin na ang Chief of Staff is the alter ego of the Secretary or a principal for that matter. Basta pag Chief of Staff, Sir Sapot, ibig sabihin alter ego niyan. Kung anong sabihin ng refleksyon niya. So, ano bang tingin mo dito? Sino ba tong si Sir Alan Yap? Bakit kayang-kaya niyang magdoble, no? Or parang higit pa, no? 400%. Oo nga yan yung tinitingnan natin. Anyway, nakita naman daw sa SALN. So, ibig sabihin, ni-report naman. So, transparent. So, siguro naman, kaya naman niyang i-explain. Kaya lang, ang milyon na yung pinanggalingan tapos sinabi, trumiple. So, bilang nasa Pilipinas ka at sitting government official ka, posible ba yon? Kaya siguro ito yung mga dapat tutukan, especially ngayon may bago ng cabinet secretary and nasa critical point ang ating administration. Well, tumataas, bumababa ang survey no? So kung may mga ganito kang tao, palagay ko ito yung opportunity na linisin o mas patunayan mo sa tao na nasa tama ka. Kasi kung may ganitong issue, mas maganda sa inyo rin manggagaling kung anong investigasyon yung ginawa nyo, di ba? Kung totoo ba na trumiple yung yaman or kung trumiple man saan nanggaling, di ba matrace lang naman. Yes. Lalo na nasa ang pinanggagalingan ng issue ngayon is DPWH. Tapos nandun ka rin yumaman, parang kung kailan ka naupo, di ba? So maraming syempre your guess is as good as mine, di ba? Sabi. At kung walang hindi imposible daw na basta pag may usok, may apoy. So parang it's a good point na maganda. I think since the president was the first one who exposed the flood control project, I think and laging magkasama si Secretary Dizon at ang presidente, I think it would, habang maliit pang apoy, kahit po allegation to, I think the president and the cabinet secretary should actually convene
should actually convene the DPWH Secretary and the Chief of Staff, no? Ano ba tong nangyayari? Kasi nga, question ako sa'yo, Sir Sapot, no? So, ibig sabihin ba na pag dineclare niya sa SALN niya, itong Chief of Staff niya, si Sir Alan, which is, by the way, magaling daw na political strategist, no? So, ang tanong ko, Sir Sapot, as political observers tayo, does it mean na pag dineclare sa SALN, hindi siya corrupt? Or parang, hindi siya kinuha sa, kasi nga, magkano lang ba ang sweldo ng isang Chief of Staff, no, ng isang Cabinet Secretary? So, I don't know. Maybe they can comment down below kung magkano ang sweldo ng isang Chief of Staff, na isang Secretary level, Cabinet Secretary. So, and if it's enough to actually make a person's assets, no, multiply into 400%, 'di ba? So, ang question ko, very strategic kasi 'yon, 'di ba, sir? Or I correct myself, no? That's very honest, no? That's very clean. Dineclare niya yung mga assets niya na alam niya potentially na can actually blow up, 'di ba? So, what do you think about that? Is this genuine honesty or what? Or is this guy being just strategic, ganyan? Ako kasi, ang automatic na iniisip ko talaga kapag mga ganito, ay trabaho kasi ito ng saan ba sinasabit ng SALN? Sa COA? No? So parang Sa COA. kung sino man yung nakahawak nun kung bakit kailangan magsabit ng SALN ng mga sitting, hindi lang no, ng mga empleyado, any government na tao, no, kailangan nila magsabit ng SALN. So ang sa akin lang ay sige, dineclare niya, pero dapat himayin. Ito yung mga bagay na hindi namin kayang himayin no? Kasi may taong dapat talaga na pag-aralan to. Kasi hindi naman din natin pwedeng akusahan yung tao na okay, lumobo nga yung SALN niya dahil corrupt siya. Hindi naman pwede nating sabihin na ganun. Kaya nga tayo may due process Pero ang maganda nito ay either honest siya o nagkamali siyang dineclare niya, lahat yan. Meron tayong starting point na pwede nating tingnan. At least, kung sakali man na malinis yung pinanggalingan o kanyang pag-triple ng kanyang assets, malinaw yun. Makita ng taong bayan. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, sa survey pa lang, skeptic na ako So, parang feeling ko, may duda ako sa lahat So, yung mga ganitong klaseng report ay, may ako personally, nagdududa ako na pwedeng matatalino lang talaga sila na kaya nilang i-declare ang bagay-bagay at palabasin nilang malinis, or talaga namang malinis ito at 'di ba? Kaya nga niya dineclare. So, ito yung panawagan natin sa mga nakaupo diyan. Total nakaupo na kayo at sumasahod na kayo, please lang, gawin niyo yung trabaho niyo, no? Para hindi tayo nakaasa sa mga sa mga haka-haka. Ang interesting din kasi, tama ka, na parang maganda din naman na skeptic tayo, lalo na sa mga aspeto ng politika. Kasi nga, like what you have mentioned, Sir Sapot, last time, di ba? Kaya kami nandito sa One Politico kasi para tulungan kayo mas makapili by 2028. Di ba? Kaya parang mahalaga din na maging skeptic tayo at pagpilian natin, pag-isipan natin yung mga bagay-bagay. So, another interesting question, no? So, parang we all know that Secretary Dizon we all know, ako as a political observer, we all know na hindi lang naman si Alan Yap ang target dito. It's actually his principal, no, the Chief of Staff. So, we all know that si Secretary Dizon was also a DOTR secretary and before that SBMA during the Duterte administration. And we noticed that ang maganda kay Secretary Dizon, trabaho lang talaga siya 'di ba? What we noticed kay Secretary Dizon, ever since he performed alongside with the President right now, 'di ba lagi nilang panlait sa Marcos administration, ang Duterte administration may mga infrastructure projects. Here comes Secretary Dizon, sunod-sunod yung mga infrastructure projects na nagmamaterialize. So, ayan na naman, nabibuild up na lalo ang legacy at reputation ng ni Marcos Jr., President Marcos Jr. So, question, is this attack or is it an attack? This nangyayaring expose or parang allegation, no, tungkol sa kanyang Chief of Staff? Do you think has something to do with his former allies during the Duterte administration? Kasi if he becomes successful until 2028, mabuo lahat ng mga infrastructure projects, hindi ba babango ang Marcos admin?
So what do you think? Sa tingin mo natatrabaho Most siya likely ng kanyang ganun. formula? Kasi any accomplishment nga, sabi nga natin kanina, any accomplishment ng mga secretaries mo, accomplishment din ng presidente Yeah. mismo, di ba? Yes, So, oo. any damage naman na magagawa ng kalaban mo sa pinakamababang appointee mo, malamang damage din sa'yo. Damay ka rin. Kaya nga, sabi ko nga, panawagan nga natin kanina, kung tatrabahunin mo lang din, malalaman mo kung sino yung mga na nagkamali ka bang tao na inappoint mo o talagang karapat dapat din ipagtanggol, di ba? Kasi baka nga ginagamit lang ding atake. So sa kaso naman na to ng DPWH, palagay ko lagi naman nating sinasabi na double-edged sword yan di ba? Yeah. Kung sakali man na ginagamit ito as weapon para bigyan ng bahid ang inyong mga pangalan, sagutin nyo lang. Ako naiinis ako dun sa mga silent treatment 'di ba? Lalo na kapag misis mo may problema kayo, hindi ka kinakausap. Imbes na pinag-uusapan nyo, nakakainis Oo, kaya kung may mga ganitong issue, mas maganda sinasagot 'di ba? Correct. Kahit na wala pang magkaso, sagutin nyo na kasi nandiyan kayo, nakaupo kayo 'di ba? Linisin nyo na lang yung pagdududa ng taong bayan, 'di ba? O obligasyon 'yan. You owe us an explanation. Yeah, parang parang si Ton sa starting over again, no? So, parang, I deserve an explanation. Parang Piolo Pascual ka lang, Sir Sapat, Pero, pero what's interesting, no, legally, no, parang, alam mo ba, Sir Sapot, sa criminal law, no, parang, silence is deemed to be an admission. So, ulitin ko, no, correct ako ng mga legal luminaries na, according sa ating mga under our law, silence is deemed admission. Kaya I agree with Sir Sapot. Kung wala naman talaga, I think the Filipino people deserves an assurance. No, let's give the guy, the secretary, very gentle reminder na parang the Filipino people deserves an assurance from the good Secretary Vince Dizon. Alam natin, feeling ko as an observer, he's just doing his job, 'di ba? Parang hitik na puno na hitik ng bunga. 'Di ba? Talagang binabato talaga siya. But sir, there are a lot of people who are really looking up to you. I think you're one of the talagang pinaka tinitingala ngayon ng cabinet secretary. I'm interested, wala siya doon sa Tangere survey. Pero I think maganda po makapag-explain kayo, and our good Cabinet Secretary Abalos, maganda po makapagtipon-tipon. So, Sir Sapot, hindi lang tayo dito, hindi lang si Secretary Dizon ang natin. So, yung pinaka-main natin na pinapatakil sa atin ng ating Director A is actually yung related to sa recent Marcoleta and Mike Defensor case, no? So, parang and interestingly, very close to the President is our Department of Agriculture Secretary Chu Laurel and SAP Anton Lagdameo. So, recently, just wanna share to you, Sir Sapot, anong nangyari, hindi ba nahuli si Sir Mike Defensor kasi kasama daw siya dun sa plunder complaint against Marcoleta, allegedly because of the 75 million donation during the campaign on 2025. So, si Sir Mike Defensor made a statement, bakit hindi yung mga cabinet secretary ng presidente who also made a donation to the president? Bakit ganon? Parang he's accusing the president of a double standard. Bakit hindi nyo kasuhan yung mga cabinet secretary? Bakit ako lang? 'Di ba? Kasi nagbigay sila ng donation, and mind you, hindi naman yung tinago. So, I think according sa Politico article, Special Assistant to the President, 247 million. Wow. Tapos si General Manager Mel Robles of PCSO, 30 million. And si Secretary Chu Laurel, 30 million. So, just wanna give brief background. No, when 2022, the President assumed office, Sir Sapot, andyan na si Sap Anton. Pero si GM Robles and si Secretary Chu Laurel, later on na sila pumasok, may ibang nakaupo na mga secretaries. So parang sumagot si Auntie Claire, no, ang ating PCO spokesperson, the spokesperson of the president. Sabi niya, hindi raw similar ang sitwasyon. 'Di ba? Kasi nga daw si Marcoleta was I think a sitting congressman. When the president ran during that time, he's a private individual. So, anong nangyari, hindi sila parehas kasi nga
hindi naman nakaupo si President. The last time, na ang huling posisyon na hinawakan niya, Sir Sapot, he was a senator, di ba? Noong 2016, tumakbo siyang vice president, di ba? Tapos hindi na siya tumakbo ulit. Then he ran for president. So nung nagkaroon ng mga donation, he's a private individual. So wala siyang kinomit na plunder ang presidente. Pero ang sinasabi niya nga, di ba, kasi nga kapalit ng posisyon, ganyan. Kaya tainted yung mga pag-accept ng posisyon sa nitong mga cabinet secretaries ito. Oo, nung tiningnan ko yung mga kaso nga nila, ay yung donations ay dumating noong kampanya ng ni Yes. President BBM, no. So pumasok yung pera at dineclare. Lately, 'di ba, binasura yung kaso ni Senator Marcoleta sa COMELEC kasi nga dinicriminalize na daw yung hindi pag-report ng kanilang SOSE, 'di ba? So wala nang kaso para sa COMELEC 'yon. So binasura na. Yung kaso ni Senator Marcoleta is nasa Sandigan Bayan. Kaya magkaiba na siya, hindi na siya issue ng COMELEC. Ngayon, ito naman ay sinasabi nila, dapat ito din, itong mga nag-donate na to. Yun nga ang problema, tama na hindi naman ito ay donasyon during nasa government siya. Yun nga, that time is, wala, katulad ko lang siyang tambay, di ba? So, Siguro si President nag-healing siya nun. Oo, so nakatanggap ako ng pera, tapos tumakbo ako, ngayon nanalo ako, itong mga nag-donate sa akin ay binigyan ko ng posisyon. So doon nagkaroon ng parang kulay na parang uy teka, parang bayad utang na loob to 'di ba? Ang problema, ang tanong is nasa batas ba 'yun? Na kapag ka nag-donate ka during that time, nangangampanya yung tao at binigyan ka ng posisyon, may nalabag ba na batas? Kasi sabi ko nga ako mas naniniwala ako sa konstitusyon natin. So kung anong nasa konstitusyon natin ay kung anong pinagbabawal doon, yun lang ang bawal. Kung anong pwede doon, yun ang pwede. Ngayon kung ano yung nasa gray area, pwede kasi wala pa sa batas Walang parusay, di ba? Kahit pa sabihin natin delikadesa or nakakaya naman, bakit mo tinanggap? Wala yun kasi moral na yun kumbaga sa moral compass na lang nila yun. Wala ako ang pinagkakatiwalaan ng presidente. Nagkataon lang na nag-donate ako that time, di ba? Yes, so, yes. Hindi siya kaso sa ngayon. Kaya nga, ang mga ganitong pangyayari, magandang gamitin as case study sa mga susunod pa. Ito yung dapat na sinusolusyonan sa legislative natin. Na kapag may mga ganitong lumalabas na issue, ito yung dapat na hinihiring nila at ito yung gagawan nila ng batas para kung sakali man na mapagdesisyonan ng sambayanan na hindi tama na tumanggap ka ng donasyon at kung sa mga tinanggap mong donasyon ay dadalhin mo sa pauupuin mo bilang parte ng gobyerno mo. So kung hindi tama 'yon, dapat gawan natin ng batas kasi kung wala pang batas hindi natin masasabing tama o mali na nandyan sila kasi wala tayong basis maliban sa moral compass natin na delikadesa bilang Pilipino nga naman, may mga ganun tayo. Pero hindi naman tayo pare-pares ng morality Moral diba? kaya, it's a relative. Oo, so parang sa ngayon, kung pwede pa ngayon, edi samantalahin nila lang. At saka ako, bawal sa inyo totoo. And then, in support of Sir Sapot, kung in support of he is for the Constitution, and sa One Pilipinas, we are for the Constitution. Alongside with that, we are for the Filipino people. So, the better question here is these 3 cabinet secretaries doing their job? Diba? Si Sap Anton Lagdameo, he's doing a lot of things, lalo na sa Mindanao, no? Lahat ng peace efforts natin to unite. Kaya parang, somehow nag-i-improve ang situation natin sa Mindanao. Si GM Mel Robles, I myself witness, ang dami nilang natulungan na medical assistance and even yung totoong pag-remit ng iba't ibang games under PCSO at napupunta talaga siya sa social welfare. So yun nga, for your info, lahat ng mga games under PCSO or Philippine Charity Sweepstakes Office, lahat po yan nare-remit po sa Office of the President. Ginagamit yun doon. Even, lalo na si Secretary Chu Laurel, which is by the way, na-appoint lang siya, Sir Sapot,
3 years ago or 2 years ago. So parang hindi siya agad para to think na parang ginawa niya lang yan para sa, kasi nagbigay siya ng statement, Sir Sapot, yesterday, parang he defended himself na parang, I did not donate just for the, just for the position. By the way, if you're gonna Google Secretary Chu Laurel, speaking of Google, he doesn't need a position. No, parang, pero yung knowledge niya, I won't mention his company, his mega corporation, hindi niya kailangan ng position. Pero, ang nagbe-benefit tayo ngayon sa napakalawak na knowledge ni Secretary Chu Laurel when it comes to agriculture, fisheries, ganyan, sa rice, sa meat, sa poultry. We are benefiting right now. Alam mo yung recent program ngayon, Sir Sapot, di ba, yung feeding and yung class-based milk feeding. So, ang laking tulong nun. So, more than anything, the better question is, are they doing their specific jobs or are they politicizing at this moment? Kasi if we are going to align it with our beloved Senator Marcoleta, who's allegedly doing it for good governance, 'di ba? Hindi naman, is he doing, is it in aid of legislation? And I love what you said last time, Sir Sapot, sa isang episode natin na kung gagawa tayo ng isang Senate hearing, it should be in aid of legislation. Was it in aid of legislation or is it just also politicization? So that's just a question, no? It's not an accusation, it's a question. So these three cabinet secretaries are really busy doing their individual job. So parang sa akin, more than anything, I think they should be like Secretary Chu Laurel. Sagot ng diretso. Sumagot siya ng diretso eh. Sabi niya, hindi ko ito ginawa yan, diba? So parang quite interestingly, this week, talagang under fire ang mga cabinet secretary. But I think I know why now, no? Sa tong conversation natin ngayon, Sir Sapot, it is because the trust ratings of the president really depends majority to the trustworthiness and the performance of the individual cabinet secretaries. 'Di ba? So kapag inaatake bawat cabinet secretaries, bawat cabinet office in their different areas na nag-i-implement ng vision ng presidente, talaga maaapektuhan ng tiwala at performance ng presidente. So, ngayon naintindihan ko na, Sir Sapot, no, para natahi-tahi natin, we were trying to figure out how to really connect all of these things kasi parang sunod-sunod yung problema ng mga cabinet secretary. So parang eto na, kasi nga naka-reflect yun sa presidente. So, I hope that the Honorable Secretary Benher Abalos would be able na ma-address lahat ng issues so that they can focus more, no, sa pagtatrabaho at sana bumawi siya sa sponsorship mo, Sir Sapot. Yun. Yun. So, Yun ang maganda doon. Actually, gawin mo lang yung trabaho mo, pinapatawad na kita. Ay, para may kasalanan. Baka gusto rin po mag-guest sa atin ni Secretary Benher. Oo, diba? kasi etong One Politico naman is magandang platform din ito para Yes. maabot nyo yung mga nakikinig na mamamayan, 'di ba? Kung hindi kayo makapag-explain ng sa ibang platform, baka dito kayo makapag-explain. Yeah. Welcome. This is a Welcome safe space for politicians, for government officials, 'di ba? And kami dito sa One Politico, we're inviting all whether Duterte admin po kayo or Liberal Party or a Marcos Jr. Official or even supporter or parang vlogger, political observer, One Politico is very open because we believe in open democracy. Kasi we're for the Constitution, we're for the Filipino people. Doon kami sa tama at kung saan makakabuti po sa ating taong bayan. At hanggang sa whistleblower ko. Kung may whistleblower dyan, sige, welcome na kayo dito. Magaling yung nag-iilaw sa atin, hindi kayo makikita sa camera. Anyway, mananawagan na lang ako. Tatapusin natin itong episode na to bilang panawagan sa mga sitting government officials, especially sa mga cabinet members. Well, good job kasi tumataas yung survey nyo. Pero sana, wag tayong sa bare minimum lang. No? Tumataas ang survey nyo kasi baka nasanay lang ang mga Pilipino na tumaas dahil sa bare minimum tapos parang mas mataas to ng konti 'di ba? Pero hindi, nag-expect po ang mga Pilipino na mas mataas pang performance at I'm sure kaya nyo naman 'yan kung tututukan nyo lang talaga. And with the presence of our new cabinet secretary ay sana ay mas mabigyan mo pa ng diin yung kanilang mga performance, no? So parang nasa corporate lang kayo baka kailangan lang ng konting sabon ng mga ng mga tauhan mo. Anyway, yun nga, damay-damay lahat yan dahil anumang kapalpakan o
o anuman na accomplishment ng miyembro ng inyong gabinete ay damay ang Pangulo ng Pilipinas. So Okay po. siguro doon natin tatapusin at sa Yes, sir. panawagan na kung kayo ay willing or kung kayo ay may mga gustong linawin, ay bukas po ang One Politico. Thank you, Sir Sapot. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na mainit na usapin, kasama po si Sir Sapot. Ako po si Oms at kasama namin si Boss J. Hanggang sa muling pag-uusap.